Kung meron kayong korupsyon dyan sa ibang bansa, kasi sinasabi nila, di rin naman perpekto dito. Marami rin korap. Sa Amerika, ganun din. May mga korap din daw. Sa Pilipinas, hindi. Kasi dyan, pagka nahuli kang korap, magre-resign ka, ipe-persecute ka, prosecute ka talaga. Ganun eh. Sa Pilipinas, hindi. Yung mismo pinuno magsasabi sa'yo, magnakaw ka na kasi tangina, masisilip naman kung kami-kami lang ang magnanakaw. Kailangan lahat tayo para walang aamin. Ganun eh. Nagigets nyo? Sa Pilipinas, ganun. Para bagang kailangan lahat tayo. Kasi pag ako lang, isusuplong nyo ko. So mabuti tayong lahat. Ganun ba? So kayo nga lahat. Mismong departamento, kurap. Mismong presidente, ewan. Totoo. Baka akala ninyo ako lang nagsasabi niyan. Ito, ipapaliwan. Ipanoorin natin ito ha. Napakaganda nito. Makikita ninyo kung gaano na tayo kakurap at gaano katindi yung systematic corruption, institutionalized corruption sa Pilipinas. Usapan natin. Alam mo, pagka kayo nagsimula talaga, wala katutunguhan yung ating pinag-uusapan. Binabalita lang po natin dahil sa halos araw-araw. Hindi, binabaligtad nyo na yung ikot ng daigdig naman. Hindi na pwede yan. Halos araw-araw po, malalakas ang lindol. Ito, magnitude 6.0. Kanina, maganda ito ha, sandali. Intro lang ito. umaga dyan po sa Surigao del Norte. Yan, bago yan ha. Magnitude 6.0, Sen. Saan yan? Sa bayan ng General Luna, Surigao del Norte, 7:03 a.m. kanina. General Luna? Opo. Surigao na ito, Sen, ha? Surigao. Ibang lugar po ito kaysa doon sa mga nauna. At ngayon daw po ay nawalan sila ng kuryente dahil sa pangyayari na yan. Kaya alam niyo naman ang Surigao, napakaraming lalo yung bahagi dyan sa yung maraming mga turista. Dinadayo yung lugar na yan eh. Pero ako sa tingin ko, sa dami ng mga kalamidad na yan talaga nagpapatibay sa ating mga Pilipino, di ba? Yan ang, kumbaga ay hinaharap natin at nagpapatatag sa atin bilang isang tunay na Pilipino. Yan, ay totoo naman yan. Ang Pilipino talaga, dahil sa resilient siya di ba? Matyaga siya, resilient. Alam niya na lahat nito ay pangkaraniwang nangyayari para subukan siya talaga Paano mo nga naman susubukan ang katatagan ng isang tao kung di siya dadaan sa ganyan, di ba? Tama po. At pinadadaan sa ganyan Kasi pag halimbawa kunwari yan lang yan, hindi siya maniniwala Totoo po. Di ba? Pero ito, nanginig na ang lupa pag hindi ka pa naman naniwala dyan, ewan ko na lang. Kamukha niyan, yan ba yan? Opo, Surigao del Norte po ito. Ang minsan lang kasi, Sen, ang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung nung man-made calamities, Sen, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero yun po. At isa nga po ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang nakapanginginig ng laman. Yun ang nakakagalit. Opo. Kung bakit yung kawalang-iyaan ang nananaig. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila Yan, Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan Kahit grade 2 hindi umabot Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, Pati salita ng mga hayop naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan. Kaya nakaisip ng ganun Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Isa po yan. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Yung iba nagsipasok pa sa seminaryo meron pa ba? Talaga, Ang tinutukoy niya dito yung mga politiko di ba, na merong pinag-aralan, maayos ang pinag-aralan, pero bakit ganun? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala talaga sa pinag-aralan yan
Hindi, totoo. Kasi bakit ganun? Bakit yung iba pa nga, nagseminaryo eh. Hindi, alam mo, ano ito matindi itong ganitong klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa Pilipinas yung mga feeling educated, di ba? Lalo na yung tatlong tanga. Kilala niyo yung tatlong tanga? Na feeling educated, pero pag titignan mo logic, wala. Ito naman, sinasabi dito, yung mga mambabatas natin, mga government official na ang tatalino, Harvard, Oxford. Pero grabe ang morality, yung corruption sa puso. Di ba? Wala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa iyo. sige po. Sige. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban eh. Demonyo yan. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Oho. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku po, patay Paano tayo. mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? may konti Yung man lang pag-aalinlangan, Oho. yung pag-aatubili, hindi eh. Hindi? Systematic. Yo, Talagang pinlano. Yo. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. nakaw. Ayan na. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, Ay, nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh. Gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya eh. Oho. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yan. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, Oho. yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon ang trilyon na pinag-uusapan po. dito. Totoo kayo. At sana man lang, Nahiya. yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Oho. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sapi sa paa. Oo. Isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga opo. bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung impluensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, halang ang kaluluwa. Yung? Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi ako nung ako'y Alang ang kaluluwa. Hindi, totoo nga. Bigyan ko kayo ng kwento. Mamaya, ikikwento ko uli sa inyo. 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman, pagka yung mga Opo. kontrabida nag-away, Opo. ha? Yung Fernando Po Jr., ano yung... Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Ay, opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po. Sen, ang tanda na nun Napakapaghalataan kayo Yan Hindi ba si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. di ba? Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter.
mga halangang kaluluwa. Yan, Sabi niya. Doon mga na- halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti-buti Ang pa iniisip yung- mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Oho. Well, biblically talagang ano yan walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minimake-upan, Opo. ano kayang mabuti nating gawin? Yan nga Paano pong mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusap? Ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kung bakit bagang, kasi yung iba, dati, slight lang. Yung magnanakaw lang. 'Di ba? Para sa sarili, magnanakaw lang ng bahagya. I mean, bagamat sa magnanakaw, pero hindi mo naman sasagarin to the point na you would step on someone, di ba? Or you would damage someone. Or may madidisgrasya ka, di ba? Hindi, ngayon hindi na eh. Parang wala ng kasapatan, di ba? Iyan po kasi sinasabing yung sa Biblia, di ba? Ang tao, pasama ng pasama. As the day or the end times is coming, people will be lovers of themselves. At the same time ito po ay wala na pong kasapatan ng tao. Ibig sabihin hindi na ho sila nasasatisfy. Yung bagang di ba mayaman ka na, hindi mo na nga maalam kung saan mo ilalagay yung pera mo eh. Susunugin mo na nga lang para lang talaga maitago mo eh. Pero gusto mo pa yung mag-kickback ng mag-kickback. Yan po ang sitwasyon ngayon sa ating bayan, yung mga congressman natin, di ba? Ang dami ng pera. Ikaw na ang pinakamayamang congressman. Ikaw na ang ewan ko ba, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ang laki-laki mo na, putang ina ka. Tapos, gusto mo pang maraming makain. Anong plano mo kayo? Nangayayat ka. Pan natin na ito. Kasi Totoo ang po. sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oho. Oh. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Opo. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Das. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. At ang- Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa Yun. akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Ayun nga, pang resolution ng... Kinalimutan na nga nila yan yung pinakakurap na ganyan. Mantakin mo, saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. Ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. Supreme Court yan. O paano mariresolve ba?
hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo, totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma sen sinasabing, Meron na. Ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo yung kasi, ano? maganda-ganda Kasi sagutan kapag ka niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakaling may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, may law of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung mo sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Nako, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Eh, isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Eh, sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi, baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre. Alam mo, eto yan yung pino-point out ni yung congressman sa Davao, 'di ba? Pino-point out niya yan eh. Para bagang sinasabi niya, sandali, may blanco sa budget. Noong una, sinasabi na mumuliti ka lang daw siya, 'di ba? Nung congressman na yon kasi maka-Duterte siya, taga Davao na congressman. Pero eventually ngayon, lahat na nagsasabi talaga na corrupt yung budget. So, all along, tama pala yung sinasabi ni Congressman Ungab, di ba? Na tama yung talagang merong discrepancy o may mali doon sa nangyari doon sa budget. Pambihira, oo. Akala ko ba nung una na sinasabi ninyo mali, fake news. Ito. Yeah? Diembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na ngayon Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Wala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Ha? Ngingisi-ngisi Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. May daladala. Nagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang taon po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong sumagot? Hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema paano natin bibigyan ng kasagutan ito. Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito huwag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mambabata sa Kamara, 24 na senador,
Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro.